Pagpapatuloy natin ang ating pag-aaral sa chapter 6 ng ating confession na pinamagatan nating may pamagat na of the fall of man, of sin, and of the punishment thereof. Ito po yung part 3 and ito na po yung final na lesson natin sa chapter 6. So kung matatapos po natin ito ngayon and I plan on finishing it, Lord willing, ay magsisimula naman tayo sa susunod na Lord's Day sa chapter 7. Na walang kakamali, chapter 7 is about God's covenant. Okay, so magandang paksa rin po yan. So, reviewin lang natin ng saglit ang ating pong mga nadaanan na sa chapter na ito. So, Roman numeral number 1, the fall of man. Okay, that's paragraph 1 actually. So, diniscuss natin dyan the setting of the fall, the description of the fall, and then letter C, ito yung topic natin last Lord's Day, which is the effects of the fall. So, paragraph 2 yan. Isang bagay na observe ko, no, doon sa effects of the fall, according sa paragraph 2, lahat immediate, no? Hindi siya proseso. No, yung pong epekto ng pagkahulog ng tao sa kasalanan ay daglian at talagang severe. So, una nga po, man has lost his righteousness. Yung kanyang kalagayan ng pagiging perfect ay nawala. No? Siya po ay naging imperfect. From being righteous, naging unrighteous. Diba? From being not able to die, siya ay able to die. Ang totoo nga niyan, hindi niya maiiwasan kailanman ang mamatay. The fall of man also caused the alienation of man from God. Immediate din yun, no? So, nung siya po ay nahulog sa kasalanan, nabuksan ang kanyang mga mata. Okay? Hindi dahil bulag siya, kundi dahil naging aware siya na wala na siyang direct na communion sa Diyos. So, siya po ay nahiwalay na sa Diyos dahil sa kanyang kasalanan. At ang isa sa mga immediate effect nun ay naging conscious siya sa kanyang sin. At nagkaroon siya ng malice, nagkaroon siya ng naging selfish ang tao, no? Because of that particular incident. And then number 3, death came to all, of course. That's the masasabi nating worst effect of sin. Hindi dapat mamatay ang tao. Hindi talaga disenyo ng Diyos na mamatay ang tao. Ang disenyo talaga ng Diyos, ang tao maging immortal. No? Sabi ko sa inyo, kung pumasa sa probation, o sa pagsusulit ni Yahweh, si Adan ay pakakainin siya ng bunga ng puno ng buhay na nandun din sa loob ng hardin. Kung pinakain siya ng Diyos noon, hindi na siya mamamatay kailanman at mako-confirm ang kanyang righteousness because of his perfect obedience. Pero hindi nga nangyari yan, kaya ang kapalit, mamamatay ang lahat ng tao, namamatay ang lahat ng tao. Kaya nga, pinalaya sila sa loob ng hardin. And then ang huli, man has become defiled in the entirety of his being. So ito po yung isa sa mga pinakamalinaw na statements sa ating confession about total depravity. Okay, na ang kasalanan, ang epekto nito ay ang pagkakaroon ng dungis sa lahat ng ating, o sa buo nating pagkatao. No, sa ating katawan, sa ating kaluluwa, sa isip natin, sa damdamin natin, maging sa ating kakayahan na pumili o ang ating will, lahat po yan ay naapektuhan ng kasalanan at hindi na siya nagfa-function kung paano siya original na dinesign ng Diyos. So nasa paragraph 3 na po tayo. Ito po nakasulat sa ating paragraph 3, they being the root, referring to Adam and Eve. And by God's appointment standing in the room instead of all mankind, the guilt of the sin was imputed, and corrupted nature conveyed to all their posterity descending from them by ordinary generation, being now conceived in sin, and by nature children of wrath, the servants of sin, the subjects of death, and all other miseries, spiritual, temporal, and eternal, unless the Lord Jesus set them free. Okay. Nakakatawa yung sumulat ang confession natin kasi sa paragraph 3, lahat negative eh. Pero nilagyan pa rin nila ng positive, no? Which is the good news
Yung pinakahuli, unless the Lord Jesus set them free. So meron pa rin good news, no? Sa gitna ng pangit na epekto ng kasalanan sa pagkahulog ng tao dito. So Roman numeral number 2 na tayo. So tapos na tayo doon sa pagkahulog ng tao sa kasalanan. Nandito na tayo sa implications of the fall. Okay, so when we say implications, ano yung mga agaran na makikita nating naging kalalagayan ng tao pagkatapos niya mahulog sa kasalanan o nagkaroon ng drastic change sa kanya. Una, original sin, no? Nang nahulog ang tao sa kasalanan, nagkaroon sila ng tinatawag na original sin. So pag sinabi nating original sin, ito ang sabi ng ating paragraph 3 sa unang part nito, they being the root and by God's appointment standing in the room instead of all mankind. So pag sinabing original sin, ito yung naging bunga ng pagkakasala ni Adan at ni Eva na ipinamana niya, ano, sa lahat ng kanyang mga naging salinlahi. Okay? Clarification. The confession includes Eve as the culprit in the fall of man into sin, yet to be more precise, it was only Adam who stood before God as representative of humanity. Kasi sabi dyan, they being the root, standing in the room instead of all mankind. Ibig sabihin, yung sa pagkakahulog sa kasalanan, kasama talaga si Eva. Okay? Hindi natin ba itatanggi yun. Pero, dapat maging malinaw sa atin na ang tumatayo na kinatawan o kumakatawan sa lahat ng magiging tao sa ibabaw ng mundo ay si Adan. Okay? Siya yung pinaka fully and legally responsible sa harapan ng Diyos. Ang nilagay talaga ng Diyos sa probation si Adam, no? Ang binigyan talaga ng Diyos ng utos ay si Adam. So, ang dapat talaga may responsibility to keep it that way, no? Susunod siya, no? Hindi siya tatalikod sa tagubilin ni Yahweh at hindi siya gagawa ng anumang bagay na magiging dahilan ng kanilang pagrebelde o paglaban sa Diyos ay si Adan. Hiniliw sa atin yan ni Apostle Paul, no? Sa New Testament. Ito yung mga talata na nagpapatunay sa atin na si Adam talaga ang pinaka-representative ng humanity. Isa dyan ay Romans chapter 5 verse 12. Sabi dyan, therefore just as sin came into the world through one man and death through sin, and so death spread to all men because all sin. So underline, just as sin came into the world through one man and death through sin. So si Adam, okay, tinutukoy natin dito. Siya yung representative ng lahat ng tao. Kaya nung nabigo siya, yung epekto ng kanyang pagbibigo ay hindi lang kanya. Okay, dahil siya ay kumakatawan sa lahat ng tao. Okay, wala pa namang ibang tao noon. Siya ang kumakatawan sa lahat ng mga magiging tao o ipanganganak na tao na sa ibabaw ng mundo. Yung naging epekto ng kanyang kasalanan ay naipasa rin sa kanila. Isa pang talata, 1 Corinthians 15:22. For as in Adam, all die. Okay? So kaya ang lahat ng tao na mamatay ay dahil sa kasalanan ni Adan. No? Pero hindi lang kasalanan ni Adan, no? Sapagkat ang kasalanan niya at ang epekto nito ay naging kasalanan din natin. Yung tinatawag na original sin. No? Lahat tayo apektado. Anong point natin dito? The entire human race fell into sin because the first Adam failed his probation in the so-called covenant of works by choosing to rebel against God. Ulitin natin. Madali lang yung utos ni Yahweh. No? Simple lang, huwag mong kakainin yung bunga. But dito rin natin makikita na napakahirap din na i-resist ang temptation ng Diablo para suwayin natin ang utos ng Diyos. No? Kasi napakadali lang na sundin, di ba? Huwag kakainin. Pero, tinan nyo kung gaano ka
tindi ng pagtukso ng dyablo, no? Nagawa pa rin nilang suwayin ang iniutos ng Diyos sa kanila. So under this topic of original sin, ang isa sa mga bagay na kailangan maging malinaw sa atin ay yung pong turo patungkol sa federal headship, no? Federal headship. So yan kasi yung legal na turo, no? Na pinaniniwalaan natin regarding the condition of Adam nung siya ay nandun sa loob ng hardin. Siya ay yung tinatawag na federal head, no? So federal head is also another term for representative of all. Doon sa ating confession nakalagay diyan, the guilt of the sin was imputed. Ano? Yung federal headship is a legal term, kaya yung epekto nito legal as well, no? Ang guilt of sin was imputed. Pero may ginamit na salita. Imputed. Mamaya papaliwanag natin yan. Pero note, Adam stood before God as the legal representative of his posterity, and his fallen state is imputed to all who come after him. No? So, ibig sabihin, yung naging epekto ng kanyang desisyon, no, ay ipinasa rin naman o itinuring na sa lahat ng mga susunod sa kanya. Okay? Definition natin, no? Mahalaga to, i-define natin salitang imputed, no? The word imputed means to legally credit, to charge to one's account, and hold legally responsible for what is thus charged. Ibig sabihin, sasabihin ng isang tao, bakit ako naging makasalanan? Wala naman ako sa hardin ng Eden nung nangyari yan. Ano yan, nadamay lang ako? Hindi, no? Hindi rin tama yung term na nadamay. Bakit? Sapagkat kung si Adan ay nandun sa hardin bilang federal head, itinuturing na ang lahat ng magiging tao sa ibabaw ng mundo ay nandun din sa loob ng hardin because Adam was representing all of us. No? Siya yung pinaka-fit na maging representative, not only because siya lang yung unang tao kasama si Eva, unang babae, wala rin silang kasalanan. Perfect sila. Ano? So, sila talaga yung pinaka-fit na maging representative natin. So, yung kanilang naging pagre-rebelde sa Diyos at yung naging epekto nito, sabi, legally credited to us, charged to one's account. Ibig sabihin, parang bank account, no? Kumbaga, yung naging epekto ng pagre-rebelde ni Adan ay inilagay din sa ating account. Itinuring din na atin. Okay? Kaya, hindi lang siya itinuring na atin, kundi responsable rin tayo para sa mga iyon. Kaya, lahat namamatay. Diba? Kasi lahat tayo ay itinuring ng Diyos sa kanyang harapan na makasalanan, kaya lahat tayo magiging responsable sa kasalanan na yon. So, meron din tayong original sin. No, hindi lang si Adam ang may original sin, kundi lahat ng tao ay may original sin. Sinabi ng isang commentary about the 1689 Confession, a layman systematic and biblical exposition, because of that disobedience and having Adam as the representative all sinned, this is not referring to people actually committing sin, but this refers to all who were in Adam or had Adam as their covenant head. So mahalaga yung term na in Adam, no? Kasi meron niyang parallel sa New Testament. Yung pong phrase na in Christ. Okay? So mahalaga yung in Adam kasi yung parallel niya sa New Testament in Christ. No? Tulad ng sinabi ko sa inyo before. Pero ng dalawang uri ng tao sa mundo, those who are in Adam, ibig sabihin, nananatili sila sa kalagayan na hinuhusgahan o nasa ilalim ng paghuhusga ng Diyos dahil sa kanyang pagsuway. At merong mga taong in Christ, sila yung mga pinalaya mula sa pagiging responsible sa harapan ng Diyos because of this sin, kundi na-redeem sila ni Jesus Christ. No? Anak na sila ng Diyos, bahagi na sila ng kingdom of God. That's why they are in
Christ. Covenantal kasi yung phrase na in Adam tsaka in Christ. Okay, covenantal. Pag sinabi natin covenantal, so meron niyang commitment, no, na involved. So doon mga in Adam, so they are committed to sin, no? They are committed to be condemned. So those who are in Christ, they are now committed to be slaves of Christ and of righteousness because they are now new creatures. Then tuloy natin yung quotation. In the mind of God, when he sinned, they sinned. Now, this is confirmed by the fact that people die, not necessarily or always, because of their personal sin, but because of Adam's sin. Death was the penalty for Adam's transgression, and thus it is imputed and transferred to all of his descendants. No? Kaya po walang tao sa ibabaw ng mundo ang exempted sa kalagayan ng nasa ilalim ng paghatol ng Diyos. No? Kasi lahat yan ay itinuring na sa atin, imputed and transferred to us from the first Adam. Point natin dito, what Adam did in sin or in Eden is not only for himself, but also in our behalf, since he represented the entire human race in the covenant of works. So mahalaga po yung phrase na in our behalf. So ginawa niya yun hindi lang para sa kanyang sarili, yung kanyang desisyon na magrebelde sa Diyos. Ginawa niya rin yun para sa lahat ng tao. Yung ibig sabihin ng federal head, no? O ano yung ginawa niya, ang epekto nito sa lahat ng kanyang kinakatawan, no? O ano yung ginawa ni Adan at naging epekto nito, ganoon din lahat ng magiging tao o ipanganganak na tao sa ibabaw ng mundo. Ganoon din kanilang magiging kalagayan. Okay, so the next term na mahalaga under original sin after federal headship is total depravity. Total depravity. Doon sa ating paragraph 3, ito nakasulat, doon sa middle part, no, and corrupted nature conveyed to all their posterity, descending from them by ordinary generation, being now conceived in sin, and by nature children of wrath, the servants of sin, the subjects of death, and all other miseries, spiritual, temporal, and eternal. Puro negative, no? Sa inyo. Yung part ng paragraph 3, puro negative, no? Kasi it's all about sin, no? Ang kalagayan natin sa kasalanan at ang epekto ng kasalanan sa atin. Pwede nating summarize yan na ang naging epekto ng kasalanan ni Adan sa lahat ng tao, naging miserable tayo lahat. No, naging miserable tayo lahat sa ating kalagayan sa kasalanan, naging hopeless tayo, no? Naging mga walang kakayahan tayo pagdating sa kasalanan, ano? At naging alipin tayo ng kasalanan. Note, humanity did not only inherit Adam's legal guilt before God, but also his corrupted nature. So, yung federal headship refers to that legal guilt, no, na minana natin o inimpute sa atin, no, yung legal term na ginamit. So, itinuring na sa atin. Pero, hindi lang yun ang ating minana mula sa naging pagsuway ni Adan, kundi maging ang kanyang corrupted nature. Yung kanyang kalikasan bilang tao na nadungisan ng kasalanan. Hindi pwedeng hindi naapektuhan yun. No, yung kanyang kalikasan. No? Nung siya ay hindi pa nahuhulog, ang kanyang kalikasan ay banal. Kanyang kalikasan ay matuwid. Kanyang kalikasan ay mayroong buong kagalakan at kakayahan na sundin ang gusto ni Yahweh. Nabago lahat yon, no? Dahil sa kasalanan. Yan ang naging epekto sa atin ng corruption na iyon ng ating nature. Definition. Corrupted nature refers to what Article 2, no, ng chapter 6 na pinag-aralan natin last time, describes as, quote, all becoming dead in sin and wholly defiled in all the difficulties and parts of soul and body. Okay? So, yun po yung total depravity. Ibig sabihin, ang lahat ng bahagi ng ating pagiging tao, all faculties and parts of soul and body
ay apektado ng kasalanan. No? Wala talagang bahagi ng ating pagkatao ang hindi nadungisan ng kasalanan. Sabi sa Ephesians 4:17-19, ang isa sa mga pinakamalinaw na description ng pangit na epekto ng kasalanan sa tao. No? Pakinggan niyo sabi ni Apostle Paul, na this I say and testify in the Lord, that you must no longer walk as the Gentiles do, in the futility of their minds. They are darkened in their understanding, alienated from the life of God because of the ignorance that is in them, due to their hardness of heart. They have become callous and have given themselves up to sensuality, greedy to practice every kind of impurity. Ito na yung description ni Apostle Paul. Ito yung description ng isang taong wala kay Kristo. Ito yung description ng isang taong hindi born again. Ito yung description ng isang tao na nananatili pa sa kanyang kalagayan kay Adan, na nasa ilalim ng paghatol ng Diyos. So this is the real picture. Kumbaga, yan yung nakatago sa fasad, no, na maganda, no, makinis, no, yung parang maskara ng tao na panlabas. Ito yung nasa panloob ng tao, no? Ito yung kalagayan talaga ng tao. Ito talaga ang tao, no? Sa kanyang kasalanan. Assertion natin, man has free will, but since his nature is corrupt, everything he chooses is always against the will of God. Kasi kung titignan mo yung gitnang portion ng paragraph 3 at itong Ephesians chapter 4:17-19, parang ang tao sa kanyang kalagayan sa kasalanan ay parang involuntary yung kalagayan niya. Na parang biktima siya, no? Na hindi naman talaga ganyan yung gusto niya, pero napipilitan siya, no? Dahil siya ay itinuring na makasalanan sa harapan ng Diyos at siya ay nadungisan ng kasalanan. So parang sinasabi ng iba na may kakayahan naman ng tao na hindi gumawa ng masama no? Kung gugustuhin niya. Naniniwala po tayo sa free will. No? Gusto nating ulitin, tayo pang mga Reformed Baptist, naniniwala tayo sa free will. Hindi po totoo yung sinasabi ng iba na hindi tayo naniniwala sa free will. Naniniwala tayo sa free will. Actually, mas alam nga natin na ang free will ng tao, ang epekto nito, dahil sa meron siyang corrupt nature, may kakayahan siyang piliin ang anuman, pero ang lahat ng pinipili niya yung ayaw ng Diyos. No? Malaya siya. Hindi naman siya pinipilit na gumawa ng kasalanan Gumagawa ang tao ng kasalanan kasi yun ang kalikasan ng kanyang pagkatao. Ang kanyang kalikasan ay towards sin. No? Papunta talaga sa direksyon ng kasalanan. Kaya pag hahayaan natin ng isang tao na pumili, lagi niyang pipiliin ang mali. No? Lagi niyang pipiliin ang kasalanan. No? Sapagkat ang isang taong wala pa kay Kristo, bagamat totoo ang kanyang will o ang kanyang kalooban, ay malaya, laging malaya na pumili isang ayon sa kanyang kalikasan. At ang kanyang kalikasan ay masama, makasalanan, alipin ng kasalanan, kaya lahat ng pipiliin niya ay patungo doon sa paggawa ng kasamaan na ayaw ng Diyos. Ang point natin, basahin natin Romans chapter 8, verse 7. Okay, isa pa itong malinaw na description ng salita ng Diyos about total depravity. For the mind that is set on the flesh is hostile to God, for it does not submit to God's law. Indeed, it cannot. Tingnan mo, no? Yung isang hindi mananampalataya, hostile to God. Ibig sabihin, pag hinayaan mong pumili ang isang unbeliever, lagi niyang pipiliin yung ayaw ng Diyos. Kasi hostile siya patungkol sa kalooban ng Diyos. At ang totoo nga, sabi ni Apostle Paul, hindi niya kayang sundin ang batas ng Diyos. Wala siyang kakayahan na sundin ang kagustuhan ng Diyos. Bakit? Sapagkat siya ay alipin ng kasalanan. So, ibig sabihin, kung ikaalipin ng kasalanan, yun lang ang nais mong gawin. Diba? At hindi mo gagawin ang anumang bagay na inuutos ng ibang Panginoon. So, kung Panginoon mo ay si Satanas, susundin mo lahat ng gusto niya, paggawa ng masama at kasalanan.
Pero pagka ikaw ay inilipat mula sa pagiging alipin ni Satanas sa pagiging alipin ni Kristo, iba na rin ang gusto mong gawin, di ba? Gagawin mo na kung anong gusto ni Kristo, katuwiran, kabanalan. Hindi mo nagugustuhin yung uutos sa iyo ng dati mong Panginoon, no? Kasi wala ka ng kaugnayan sa Kanya. Point, everyone in Adam by birth are already legally charged with the guilt of Adam's sin and naturally inclined away from God toward sin. Diba sabi ni King David sa Psalm, pinaglilihi pa lang ang isang tao ay makasalanan na siya. Kasi yung minana nating pagiging makasalanan, original sin, ay pag nagsimula i-conceive ang tao. No? Kaya kahit hindi siya ipanganak at hindi siya nakagawa ng kasalanan, sa mata ng Diyos siya ay guilty of the original sin. No? Kasi siya ipinanganak at ipinaglihi sa kasalanan. Ano? So yun yung sinasabi sa atin dito ng turo ng total depravity. Okay? So, hindi lang tayo guilty sa ating kalagayan, kundi guilty rin tayo sa ating action. No? Hindi lang tayo guilty dahil tayo ay nasa ilalim ng hatol ng Diyos, kundi guilty tayo kasi gumagawa tayo ng kasalanan. Yun ang gusto nating gawin because our will is a slave of sin. Because hindi na natin didiscusin yung original sin, didiscusin din natin, letter B, actual sin, paragraph 4. Okay? Paragraph 4 na po ito. Maikli lang kasi yung paragraph 4 tsaka yung 5, no? Tatapusin na natin. Sabi sa paragraph 4, from this original corruption where we are utterly indisposed, disabled, and made possible opposite to all good, and wholly inclined to all evil, do proceed all actual transgression. Note, all of our actual sins proceed from this original sin we inherited from Adam. Kaya tayo gumagawa ng kasalanan, no? Kasi nakaugat yan dun sa katotohanan na tayo po ay makasalanan. Okay? Ulitin ko. Kaya po tayo gumagawa ng kasalanan sapagkat yan ay bunga ng ating kalagayan ng pagiging makasalanan. Matthew 7 verse 17. So every healthy tree bears good fruit, but the diseased tree bears bad fruit. Ano ibig sabihin? Kaya tayo gumagawa ng kasalanan sapagkat ang ating ugat, no? Ang mga sanga, makasalanan. Masama. Kaya ang bunga, masama din. Ano? Kung ang ugat mo at yung kabuuan ng iyong pagiging puno ay masama, ang bunga mo ay masama. Hindi pwede magbunga ng mabuting bunga, no, ang isang masamang puno. Hindi rin dapat nagbubunga ng masamang bunga ang isang mabuting puno. Okay? So, sinasabi lang ng Panginoon dito, kung anong ugat ng kung sino ka, yun ang magiging katangian ng iyong pamumuhay. Assertion. We sin because we are sinners with a corrupt nature. Okay? Kaya po tayo naging makasalanan, no? O kaya po tayo makasalanan ay dahil sa ating tunay na kalagayan kay Adan, yung unang Adan, dahil dyan ang ating pong nature ay corrupted. That's why everything that comes out from us ay makasalanan. Kasi yung ugat, yung katangian ng ating pagiging tao, yung kalikasan natin masama eh. No? Kung wala pa tayo kay Kristo, kaya lahat ng lumalabas sa atin ay isip mo, sinasabi mo, nararamdaman mo, yung kilos mo, masama. 'Di ba? Kasi ang kaloob-looban mo ay masama. When we sin, we act according to what we are by nature, no? Hindi pipilit 'yun, natural eh. Natural na lalabas ang kasalanan sa iyo sapagkat natural na makasalanan ka. No? Ang kaloob-looban mo, isip, puso, no? Kaluluwa mo ay may bahid ng kasalanan. So definitely, yung lalabas sa iyo, behavior mo, the way you think, the way you speak ay puro masama. Sabi sa Colossians chapter 1 verse 21,
And you who once were alienated and hostile in mind, doing evil deeds. Tingnan mo yung sinabi ni Apostle Paul. Kaya gumagawa ng mga masasamang gawa sapagkat sila'y hiwalay sa Diyos at ang kaisipan nila'y laban sa Diyos. Okay? Yun ang dahilan kung bakit gumagawa sila ng masama. Hiwalay sila sa Diyos at kaaway nila ang Diyos. Okay? Kaya sila gumagawa ng masama. Observe. Dito po sa talata na ito, Paul is not saying that sin is done by a morally neutral person. Instead, sin comes out naturally from a person with a corrupt nature. Hindi po yung nasa gitna tayo, no, ng paggawa ng kasalanan at paggawa ng mabuti, no? Tapos pinipili natin yung masama. Okay, pakinggan niyo po itong illustration na to, ha. Hindi po tayo morally neutral. Pag sinabing morally neutral, nandun ka lang sa gitna. Depende kung anong pipiliin mo. Mabuti o masama. Tayo po laging nandito sa masama. At hindi natin pinipili ang mabuti. No? Wala tayo sa gitna. Nandun tayo sa panig ng masama. Bakit? Kasi ang kalikasan natin ay makasalanan. Ang kalikasan natin ay masama. Yan yung sinasabi ni Apostle Paul sa Colossians 1:21, no? Kaya tayo gumagawa ng kasalanan, hindi dahil sa pinili natin gumawa ng kasalanan. Kaya tayo gumagawa ng kasalanan kasi yun ang kalikasan natin, natural sa atin ang gumawa ng kasalanan. No? Yan ang kalagayan ng isang tao walang kay Kristo. Yan ang kalagayan ng isang tao hindi pa nababorn again. Kaya hindi tayo dapat magtaka kung yung na-observe natin na unbeliever, lagi niyang pinipili yung mali, lagi niyang pinipili yung kasamaan. Kasi natural yun. No? Hindi tayo dapat nagugulat doon. Dapat ina-expect nga natin yun eh. Pero dapat magulat tayo kung isang tao nagpapakilalang siya ay Christian, no? Tapos ang pinipili niya masama. Yun ang dapat nakakagulat para sa atin. Yun ang dapat nakaka-disappoint. Kasi hindi dapat pinipili ng isang mananampalataya at alipin ni Kristo ang masama. No? Kasi dapat nabago na yung kalikasan. No? Bagamat nahuhulog pa rin tayo sa kasalanan, pero dapat mas pinipili natin ang kabutihan at ang kabanalan kaysa sa paggawa ng kasalanan. Iba na eh, no? Iba na yung kalikasan mo eh. Diba? Sabi nga sa 2 Corinthians 5:21, ang sino man nakipag-isa kay Kristo, isa ng bagong nilalang. So wala na yung kanyang dating pagkatao. Yung tinutukoy na dating pagkatao, yun yung kanyang pagkatao sa ilalim ng unang Adan. No? Na laging pinipili ang masama at ang ayaw ng Diyos. Nandito ka na sa panig ni Kristo. No? Dapat pinipili mo ay ang kagustuhan ng Diyos. Point, a sinner is one who is unable to do anything that pleases God. So sa theology, ang term dyan ay total inability. Okay? Total inability. Actually, total depravity rin ito. Kaya lang, sabi kasi ng ibang theologian, mas magandang gamitin yung term na total inability kaysa total depravity. Kasi yung total depravity, parang ang sinasabi ang ginagawa ng tao ay ang pinakasukdulan na kasamaan na kaya niyang gawin. Hindi po naman yun ang ibig sabihin ng total depravity, tulad ng pagpaliwanag natin kanina. Kaya lang pwede kasi ma-misinterpret yung term na total depravity, parang sobra siyang masama. Parang yun ang ibig sabihin ng total depravity. Mas tama at safe yung salita o term na total inability. No? Total inability kasi dahil siya wala kay Kristo, wala talaga siyang control. No? Wala siyang kakayahan na pigilin ang sarili niya, na piliin ang kasalanan at kasamaan sapagkat yun ang kalikasan ng kanyang pagkatao. Laging, kumbaga, yun ang punta ng direksyon niya eh. No? Hindi niya mapipigilan yun, normal or natural sa kanya yun. Kaya mas maganda yung term na total inability. And this has several implications. Una, pag sinabing total inability, his intentions are evil. No? Lahat ng kanyang nais sa puso niya yung masama. Genesis 8:21. For the intention of man's heart is evil from his youth. Ibig sabihin, yan yung kalikasan ng kanyang pagkatao. So, nung pinanganak pa lang siya, masama na talaga ang kanyang pagkatao, lumalabas na yung kasalanan. Sino ba sa ating mga magulang dito ang tinuruan ng mga anak natin magsinungaling? Wala. No? Walang magulang magsasabi, ako tinuruan ko yung anak ko magsinungaling, proud ako.
no? Pero may nakikita ka ng mga magulang na tuwan-tuwa sa mga anak nila pag nagmumura. Parang achievement, no? Nagmumura yung anak nila. Pero minsan hindi tinuturuan yung mga anak na yung magmura, kaya nga siguro sila natutuwa. Hindi naman kasi nila tinuruan, pero natuto magmura. Anong paliwanag doon, no? Kapag ang mga sanggol, hindi naman sila innocent eh, no? Ipinanganak, pinaglihi sila sa kasalanan eh. So, ibig sabihin, kung ipinaglihi ka sa kasalanan, ipinanganak ka makasalanan. Kaya hindi katuturuan gumawa ng kasamaan. Kusa itong lumalabas sa iyong pagkatao. No? Yun ang ibig nating sabihin doon, that his intentions are evil even from his youth. That's total inability. That's total depravity. Okay? And then, second, he is unable to do what is good. No? Kung intention ng kanyang puso mula pa sa pagkabata ay gumawa ng masama, definitely, ibig sabihin, wala siyang kakayahan na piliin at gawin ang kabutihan. Romans chapter 3 verse 12. All have turned aside, together they have become worthless. No one does good, not even one. Sinasabi ni Apostle Paul dito, walang exempted. Everyone in this world, no? Sa buong mundo na ito, ano man ang lahi mo, ano man ang wika na sinasalita mo, no? Ano man ang kultura na pinanggalingan mo, paano ka pinalaki ng magulang mo, lahat tayo masama. Okay? Number 3, he is unable to come to God. Yan ang isa sa mga pinaka-nakakalungkot na epekto ng kasalanan. Nawawala ng kakayahan ng tao. Walang kakayahan ng tao na hanapin at lapitan ng Diyos. Romans 3:11, no one understands, no one seeks for God. Kaya nga pag ang isang tao, ilagay mo sa isang test, papipiliin mo, gagawa siya ng masama o pipiliin niya ang Diyos, lagi niya pipiliin yung masama. No? Hindi niya pipiliin ang Diyos. Ayaw niya eh. Bakit? Kasi ayaw ng mga taong wala kay Kristo yung mayroong nasusunod sa kanilang buhay. Ang gusto nilang Panginoon ng buhay nila, sarili nila. Gusto nila ng Panginoon ng kanilang buhay ay sila na nagbibigay ng lahat ng gusto nila. Ayaw nila yung mayroong sinusunod. No? Yan yung nakalikasan ng isang tao. Kaya ayaw nila sa Diyos eh. They run away from God. Tingnan mo si Adam and Eve. Nang nahulog sila sa kasalanan, diba? Ang Diyos ay bumaba sa hardin at naglakad. Anong ginawa ni Adan at saka ni Eva? Nagtago sa likod ng puno. Pwede ba magtago ang tao sa likod ng puno na nilikha lang ng Diyos? No? Ang sinasabi lang doon, ang tao talaga, dahil siya ay makasalanan, lagi siyang tumatakbo papalayo sa Diyos. Hindi papalapit. No? Yun ang isa sa mga katangian ng kasalanan. Next, he is a slave of Satan. 2 Timothy 2:26, and they come to their senses and escape from the snare of the devil after being captured by him to do his will. So yung description dito ng kalagayan ng isang tao wala kay Kristo, napaka-vivid, captured by Satan. No? Isipin mo sa warfare, no? Pag sinabing captured ka ng enemy, ibig sabihin you are now a prisoner of war, no? So ibig sabihin, ikaw ay pagmamay-ari na ng kung sino ang nag-capture sa iyo. So ganyan ang kalagayan ng tao, alipin tayo ng kasalanan, ha? And then he is dead in his sins. So dahil tayo ay alipin ng kasalanan, alipin ni Satanas, tayo patay sa ating mga kasalanan. Ephesians 2:1, and you were dead in the trespasses and sins. Patay sa kasalanan at pagsalansang. No? So, ibig sabihin ng patay sa kasalanan at pagsalansang, wala siyang kakayahan na tanggihan yung kasalanan. Ano siya? Powerless siya when it comes to sin. No? Powerless siya. So, pag ang isang unbeliever ay tinukso, wala nang struggle yon, hulog na agad. No? Sa kasalanan. Kasi gustong-gusto niya yun. No? I-enjoy siya dyan. Tayo naman mga mananampalataya ni Kristo, pag tayo tinempt ng diablo sa kasalanan, may struggle. No? Bakit tayo nag-struggle? Kasi ayaw natin eh. Alam natin na ayaw ng Panginoon natin yon, no? Bakit tayo nahuhulog sa kasalanan? So iba ng usapan niyan, ano? So diyan pumapasok yung dependence natin sa Holy Spirit, trust natin sa Diyos, no?
Pero may struggle, ibig sabihin, pag ikay mananampalataya, no? Wala nang pag ikay mananampalataya, may pagpipigil sa paggawa ng kasalanan. Pag hindi ka mananampalataya, wala nang pagpipigil eh. No? Talagang lumulundag na sa kasalanan. No? Pero pag ikay mananampalataya, ay naku talagang ayaw mo eh. Alam niyo yung ibig sabihin. Okay? So that's it, no? Yan yung yung actual sin. Pero letter C, meron pa kasi tinatawag na remaining sin. So ito naman yung kalagayan ng isang mananampalataya na Kristo, no? With regard to his original sin. Paragraph 5 naman ito. Okay? So ito na yung last. Sabi diyan, the corruption of nature during his life thus remain in those that are regenerated, and although it be through Christ pardoned and mortified, yet both itself and the first motions thereof are truly and properly sin. So tinutukoy dito yung kalagayan ng isang born again pagdating sa usapin ng kasalanan. Okay? Merong malaking kaibahan. Okay? Note, a true Christian is not immune to temptation and free from sin, though he is now justified by faith in Christ. His nature remains corrupted as long as he lives in this world. So maganda simulan natin doon. Hindi porket born again na tayo, hindi porket anak na tayo ng Diyos, ay hindi na po tayo makasalanan habang nabubuhay sa ibabaw ng mundo. Nananatili yung ating kalikasan na may dungis ng kasalanan. No, hindi po nawawala 'yon kahit nababorn again ng isang tao. So nananatili pa rin tayo, no, na makasalanan habang tayo nabubuhay dito sa ibabaw ng mundo. Ang kaibahan nga lang, tayo po ay makasalanan, no, na alipin na ni Kristo. No? Yan yung sinasabi ni Martin Luther na simultaneously sinner and saint. No? Ibig sabihin, magkasabay yun yung katotohanan na yun na siya'y anak na ng Diyos at nagpapatuloy pa rin na mahina sa kasalanan at nakakagawa ng kasalanan because his nature remains corrupted. Eh yung sinabi ni Apostle po sa Romans 7:24, pag nabasa niyo yun, sabi niya, "Wretched man that I am, who will deliver me from this body of death?" So dun sa chapter 7 na yun, pagdating mo sa verse 20, tinatalakay ni Apostle Paul doon yung struggle ng isang totoong mananampalataya when it comes to sin. No? Sa kanyang isip, sa kanyang puso, gusto niyang sundin ang batas ng Diyos. Kaya lang, dahil siya nananatili pa rin sa mundo at makasalanan pa rin ng kanyang katawan, meron siyang struggle na consistently sundin ang kalooban ng Diyos. Nandun yung temptation ni Satan, no, na suwayin mo yung Diyos. No? Labagin mo yung gusto ng Diyos. Kaya sabi ni Paul, ay, wretched man that I'm, kahabag-habag ang isang taong katulad ko. Bakit niya sinabi yon? No? Kasi ginagawa pa rin siyang miserable ng kasalanan habang siya nabubuhay sa ibabaw ng mundo. Ang gusto niya, huwag gumawa ng kasalanan. Pero ang kanyang katawan ay mahina sa kasalanan. Kaya dumarating yung pagkakataon na uhuhulog siya sa paggawa ng kasalanan. Ganyan ang kalagayan ng lahat ng Kristiyano. Gusto nating sundin ang kalooban ng Diyos, kaya lang, dumarating yung panahon na nananaig yung ating kahinaan. No? Kaya ang kalooban natin ahati. No? Gusto nating sundin, pero mahina tayo, at pag tayo nagpabaya, nauhulog tayo sa kasalanan. Observe. Paul is the one admitting here that he still struggles intensely with the presence of sin in his life. Apostle na yan. No? Apostol na po si Pablo. Pero sinasabi pa rin niya sa atin na, ito kayong apostol, at totoong lingkod ni Kristo, alam naman natin yung kanyang buhay at ministry. Ano sabi niya? Meron pa rin akong struggle talaga sa sin. Nagkakasala pa rin siya. No? Hindi niya sinasabi na siya ay exempted na sa paggawa ng kasalanan. I think yun yung unang reality na dapat malinaw sa atin. No? Bilang mga Kristiyano nag-aaral ng doktrina na ito. Hindi porke tayo born again, wala na tayong kasalanan. Wala pang magiging perfect na Christian sa mundo na ito. Kaya dapat ang ating expectation sa mga kapatiran o sa isa't isa, huwag natin ilagay dun sa, alam mo yun, yung parang level na hindi pwedeng masira. No? Maglagay pa rin tayo ng room talaga
doon sa expectation natin na dahil siya nabubuhay pa rin sa mundo na to, siya pa rin ay nakagagawa ng kasalanan. No? Kaya di ba ang solusyon ng Panginoon, hindi naman tanggalin yung kasalanan eh. Ang solusyon ng Panginoon, aminin mo yung kasalanan mo. Pagka sinabihan ka, humingi ka ng tawad. Di ba? Matthew 18. Yun ang binigay sa atin ng Panginoon na solution. Hindi naman tinanggal yung kalikasan mo ng pagiging makasalanan. Ang binigay ng Panginoon yung mga prinsipyo para makapagpatawaran tayo sa ating mga kasalanan. Okay? Quote from Alan Dunn. The corruption of nature during this life doth remain in those that are regenerated. Even though we are regenerated, born-again believers, we still are in this life which is still subject to the fall, the corruption of nature. Biglang sabihin, tulad din tayo na po sa Pablo. Di po sa Pablo, parang pwede nating sabihin, napaka-advanced na niya sa kanyang Christian life. No? Pero, imagine, uulog pa rin siya sa kasalanan. Nag-struggle pa rin siya sa mga kahinaan niya, sa kanyang pagkatao. Point. Since genuine Christians remain sinners, anything they do in disobedience to God's law is truly and properly sin. So, ano ibig sabihin? Totoong kasalanan pag ang isang Kristiyano sumuway. No, huwag nating sabihin na, hindi na, biktima lang yan, kaya niya nagawa yan. Pag ang isang Kristiyano ay gumawa ng kasalanan, ginusto niyang gawin yun. Hindi natin pwedeng sabihin, ang tawag dito, hindi ko sinasadya yung kasalanan na yun. Hindi pwedeng sabihin ng isang Kristiyano yun, no? Pag ang isang Kristiyano, sinabi ng ating confession, truly and properly sin. So, kung gumawa tayo ng kasalanan, kasalanan talaga. At, kaya ibig sabihin ng kasalanan, pinili nating suwayin ang gusto ng Diyos. No? And again, anong solusyon sa atin? Dapat meron tayong forgiveness. No? Makareceive tayo ng forgiveness sa Diyos. No? Good news. A genuine Christian is unlike any sinner because his union with Christ by faith has set him free. He may not be free from sin entirely, but he is no longer totally unable to do the will of God. Diba? Yung isang hindi mananampalataya, ang description sa kanya, totally unable to do the will of God. Total inability o total depravity. Pag ang isang tao na regenerate, na born again, naging Christian, ang isa sa mga bagay na nagbabago sa atin ay yung ating kakayahan na dati hindi nating matanggihan ng kasalanan. Ngayon, kaya na nating tanggihan ng kasalanan. Alam niyo, yung dati unang step, pipiliin ko ang ayaw ng Diyos. Ngayon, meron na tayong kakayahan na gustuhin natin at gawin ang kalooban ng Diyos. No? Dati wala tayong spirito ng Diyos na pumipigil sa atin na gumawa ng kasalanan. Ngayong born again na tayo, nasa atin ang spirito ng Diyos na nagre-remind sa atin, nagko-convict sa atin ng ating kasalanan, at nagbibigay sa atin ng kakayahan na aminin ng kasalanan at magsisi sa mga ito. So, malaking pagkakaiba. Diba? Kaya mabuting balita ito. Sabi nga nung layman's commentary, we are given the ability through the grace of the Holy Spirit to resist our sinful inclination and please God, which those devoid of the Spirit cannot do. No? At tayo, nasa kalagayan tayo ngayon na pag may temptation, nandun yung Holy Spirit tumutulong sa atin. Alalahanin mo yung sinabi ng salita ng Diyos. Alalahanin mo yung kalagayan mo ngayon kay Kristo. Alalahanin mo na kaya mong tanggihan yung kasalanan. No? Yan. Yan yung ating advantage. Yung mga hindi Christian, wala yun. No? Kaya huwag kayong magugulat pagka gumagawa sila ng mga decision na parang hindi normal para sa kanila. Hindi tayo magulat. No? Kasi walang nagpipigil sa kanila na gawin yung kasalanan. No? Ang kalikasan nila, dahil wala kay Kristo, laging towards sin. Assertion. Christians are still able to sin, but there will always be available forgiveness from God because they are no longer in the first Adam, but in Christ. Yung sinasabi ko, no? Mahalaga yung term na in Adam, tsaka in Christ. No? Yung in Adam, sila yung mga alipin pa rin ng kasalanan na walang spirito ng Diyos na pumipigil sa kanila.
sa kasalanan o nagtuturo sa kanilang magsisi. Yung mga in Christ, ay iba ng kalagayan nito na. Tayo po ngayon ay may kaugnayan na sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Dati tayong patay, ngayon ay buhay. Dating walang kakayahang tanggihan ng kasalanan, ngayon ay meron na. No? At ang banal na Espiritu ay nasa atin para tayo ay gabayan, ingatan. Kung nahuhulog man sa kasalanan, anong ginagawa ng Espiritu? Pinapaalala sa atin ang salita ng Diyos. Pinapaalala sa atin na ang kasalanan, kahit gaano man katindihan, kayang patawarin ng Diyos. At kahit ay i-restore ng Diyos kung tayo magpapasakop sa Kanyang kalooban. Dalawang talata, dito ako magtatapos. Romans 7:25. Di ba kanina Romans 7:24 sabi ni Paul, "What a wretched man I am, who will deliver me from this body of death." Pagdating sa verse 25, yun yung good news. Thanks be to God through Jesus Christ our Lord. No? So sabi niya, wretched man ako. Paano ang nagiging kalagayan ko sa kasalanan? Sino tutulong sa akin? Sa verse 25, si Kristo. Okay? Yan ang kagandahan ng Kristiyano. Okay? We are not hopeless pagdating sa sin. We have hope. At ang hope natin ay si Jesus Christ. And then lastly, 1 John 1 verse 9. No? Familiar sa atin lahat. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Totoo, tayo nahuhulog pa rin sa kasalanan. May nananatiling kasalanan pa rin sa ating pagkatao. Pero, meron ding available na solution. Pag nagsisi tayo, dahil sa tulong ng banal na Espiritu, tatanggapin natin ang pagpapatawad ng Diyos. So, hindi na po tayo makokondena dahil sa kasalanan. Ibig sabihin, hindi na po tayo parurusahan ng Diyos, no? Dahil po sa ating kasalanan. Pag sinabi kong parusa, hindi na tayo hatulan ng parusa sa impyerno o magiging, kumbaga, from justified, na we will be condemned again. Hindi. Sabi, ang sino man na kay Kristo ay pinawalang sala na. So, hindi na po magbabago yung kalagayan ng isang Christian. Pagka siya born again, ay ano na po siya, justified. No? Hindi po na mawala yung kaligtasan pag gumawa ka ng kasalanan. Pero hindi naman ibig sabihin na pag ang Kristiyano gumawa ng kasalanan na hindi dapat maging responsable. Halimbawa, ang isang Christian na sobrang tindi ng kanyang galit, napatay niya ang isang tao. Ang Holy Spirit talagang kukonvict siya na kasalanan yun, iiyakan niya yun, hihingi siya ng tawad sa Diyos, pero hindi ibig sabihin, pag pinatawad siya, hindi na siya makukulong. Diba? So kahit Kristiyano ka, at totoong pinatawad ka ng Diyos, no? Hindi ka pananagutin ng Diyos sa impyerno dahil sa kasalanan na yon, pero may batas na magpapanagot sa iyo dahil ikukulong ka. At pagbabayaran mo ang kasalanan na yon. Totoong pinatawad ka na, pero dapat maging responsable ka sa kasalanan mo. Kaya ang dapat natin gawin, iwasan ang paggawa ng kasalanan, no? Para wala tayong pagbayaran maging sa batas ng tao. Okay? Diyan po nagwawakas. No? Natapos natin. No? 3 paragraph po yan. Natapos natin yung chapter 6 ng ating confession. So, next Lord's Day, Lord willing, mag-move na po tayo sa chapter 7, which is about God's covenant. No? Ang pakikipagtipan ng Diyos sa tao. May question po ba kayo regarding this topic? Baka mayroong hindi malinaw o nakakalito na gusto nyo pong ipaliwanag ko pa ng mas mabuti? Tanong. Wala? So dapat pag Kristiyano ka na, di ba? Dapat doon pa lang sa temptation. Mga naiisip po pa lang yung kasalanan, dapat nagigilty ka na. Alam mo yun na sa puso mo, meron agad mabigat na ayokong gawin to. Tsaka, dapat ang isang Kristiyano, pag siya'y tinutukso na gumawa ng kasalanan, hindi niya lang naiisip na masarap gawin yung kasalanan, kundi dapat naiisip niya rin, matindi ang parusa ng kasalanan na ito. Dapat naiisip mo yung magiging epekto na negative sa iyo. Kaya mo siya iiwasan. Question? Wala? Sige, magpahinga na muna tayo para sa ating worship service. Maraming salamat.